Papa Dudut. Good day sa inyo at sa mga kapwa ko panatiko ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Annabel. 36 years old at isang VA. Ulila na ako sa mga magulang at wala rin akong mga kapatid. Ang nagpaaral sa akin ay ang tiyahin kong matandang dalaga na kinuha naman sa akin ang kamatayan dahil sa cancer 2 buwan matapos kong graduate. Kaya naman ang naging takbuhan ko na lamang at kasama sa buhay ay ang best friend kong si Barbara na nakilala ko noong nagtatrabaho kami sa bangko bilang financial analyst. Nandun pa rin siya hanggang ngayon samantalang ako ay nag-iba na ng career nung nagkaroon ako ng live-in partner na tawagin na lang natin sa pangalang PJ. Magsisimula ang kwento ko noong taong 2017 kung saan ay nag-uumpisa pa lamang kaming mag-date ni PJ. Nakilala ko siya sa isang dating app at agad kaming nagkapalagayan ng loob. Hindi po si PJ ang first boyfriend ko dahil nagkaroon na ako ng 2 ex bago ko siya nakilala. Pero pareho akong sawi sa 2 yon, kaya pinangako ko sa sarili ko na handa na akong tumandang dalaga. Pero pagkalipas ng halos 2 taon mula ng huli kong breakup ay sumubok ulit akong makipagkilala at ibinigay naman kaagad ng tadhana sa akin si PJ. 5 buwan niya akong niligawan bago ko siya sinagot. At pagkatapos ay niyaya na niya akong tumira kasama siya sa iisang bubong, Papa Dudut. Teka, wala na ba ako nakalimutan? Nakailang check ka na dyan. For sure wala ka nang nakalimutan. Pero kilala mo naman ako, likas ang pagiging makakalimutin. Ewan ko ba, parang habang tumatanda ako, lalong humihina memorya ko. Kung makapagsalita to, akala mo naman may malubhang sakit para maging makakalimutin ng bongga? Grabe ka naman, pang malubhang sakit lang ba yun? Hindi ba normal lang yun kapag nagkakaedad ang tao? 29 ka pa lang, tapos ako 31. Hindi naman ako sobrang makakalimutin, no? Ikaw naman, nagjo-joke lang yung tao. Pero seryoso, sana wala na ako nakakalimutan, no? If ever naman na may nakalimutan ka, pwedeng-pwede mong balikan dito sa apartment natin. Sa bagay, tama ka naman. Hay, pero sure ka na ba talaga? Nalilipat ka na dun kina PJ? As in sure na sure. Oo naman, excited na rin ako makasama siya sa iisang bubong. Paano yung mga anak niya? Hindi ka ba mahihirapan kung sakali? May kasunduan naman kami na hindi ako magpapakananay sa mga anak niya kasi may nanay na sila. Kung sa pakikisama lang din, walang kaso sa akin yun. Mahilig naman ako sa mga bata eh. Pero hindi ka ba talaga na turn off kay PJ nung nalaman mong may dati na siyang kinakasama at nagkaanak pa sila? Not just 1 but 2 kids ang pinag-uusapan natin dito. Hindi naman. Masaya nga ako kasi sinabi niya sa akin agad. Ibig sabihin, alam kong honest siya. Saka, hiwalay na sila ng dati niyang kinakasama so wala na akong dapat ipag-alala. Okay. Kung sa tingin mo magiging okay ka dun, sige, okay na rin sa akin. Basta, wag mo pa rin akong kakalimutang dalawin dito pag nandun ka na, ha? Oo naman, tsaka parang hindi tayo magkikita sa work Hello, iisa pa rin kaya ang pinapasukan natin. Ay, oo nga no. Pero syempre, maninibago pa rin ako. Ilang taon din tayong magkasama dito sa apartment tapos ngayon mag-isa na lang ako. Pero don't worry kasi carry ko naman. Kailangan ko na lang uling sanayin sarili ko na mag-isa. Mag-asawa ka na kasi. Wala pa sa isip ko yan. At wag mo na rin ipagpilitan kasi alam mo stand ko dyan. Oo na. Akala mo yata hindi ko alam na hanggang ngayon inaantay mo pa rin na magkabalikan kayo ng ex mong tukmol? Tinawag mo na ngang tukmol tapos gusto mo pang balikan ko? No way! Hindi yan yung bukang bibig mo sa akin nung nag-inuman tayo, oy. Drama mo pa nga nun, sabi mo pa nga. Stop! Ayoko nang marinig kung ano man mga sinabi ko nung lasing ako. Di valid yun. May alak sistema ko.
Parang nung nabaliw lang ako sa kanya noon, wala ako sa tamang pag-iisip. Sus! Pero seryoso huwag ka nang babalik sa tukmol na yon. Sasaktan ka lang ulit noon. Nagawa ka ng lukuhin at pagmukhaing tanga tapos babalikan mo pa. Kaya no way na talaga. Pukpukin mo na lang ako ng bote ng wine pag binalikan ko pa. Sige, gusto ko yan. Gagang to? Kitang-kita yung excitement to. Basta, ingat ko dun kay PJ Sana maging masaya ka at siya talaga yung lalaki na para sa'yo. Oo naman. Salamat kasi nakasama kita sa loob ng ilang taon dito sa apartment natin. Hindi ko naramdaman na mag-isa ako kahit ulila na ako sa mga magulang at namatay pa yung nag-iisang tiyahin ko. Hindi mo lang ako best friend, para mo na rin akong kapatid. Kaya wag kang mag-atubiling hingi ng tulong ko pag kailangan mo ko. Papadudot, hindi ko naman masisisi si Barbara kung mag-alala siya matapos malaman na may mga anak na pala si PJ sa una nitong nakarelasyon noon. At nagko-co-parenting sila ng nanay nito. Ibig sabihin, salitan at naghahati sila sa pag-aalaga ng dalawang bata. Kaya may mga pagkakataon na nasa apartment sila ni PJ nag-i-stay. Pero wala namang kaso sa akin yon dahil nagkasundo kami ng boyfriend ko na hindi ako magpapakananay sa mga anak niya dahil may nanay naman sila. Kaya kahit alanganin ang kaibigan ko sa plano kong pakikisama kay PJ, ay tinuloy ko pa rin ang paglipat sa apartment niya. Kung ako ang tatanungin ninyo, Papadudot, wala naman talagang problema sa akin lalo na kung ang gagawin ko lang ay pakisamahan ang mga anak niya. Mahal ko si PJ at willing naman ako mag-adjust para lang makasama siya. Saka 29 years old na ako ng mga panahon na yon. Baka sign na rin yun ni Lord para mapaghandaan ko ang pagkakaroon namin ng pamilya ni PJ sa hinaharap. Nangako naman si PJ na pakakasalan ako at bubuo kami ng sarili naming pamilya. Kaya nagtiwala ako sa sinabi niyang yon. Masasabi kong smooth at maayos yung unang 2 buwan ng paglipat ko sa apartment nila. 2 beses sa isang linggo nasa bahay ang mga anak niya na nasa edad 5 at 7. Madalas, yon ay tuwing weekend dahil wala silang pasok sa eskwelahan. Inaasikaso ko pa rin naman sila. Pinaglulutuan ng pagkain at nakikipag-bonding paminsan-minsan. Kahit na wala talaga akong maramdamang kagustuhan na magpakananay sa mga anak ng kinakasama ko. Naku naman, ang kalat naman dito. May basa pa sa sahig. Teka, punasan ko na muna baka may madulas. Nandito na ako! Ay! Hala, PJ! Bakit kasi may basa dyan sa sahig? Ito na nga, pupunasan ko na nga sana, kaso... Kaso ano? Dumating ako tapos inapakan ko kaya nadulas ako. Kasalanan ko na bigla ngayon. Ako na nga itong nasaktan. Bakit ka ba nagagalit? Hindi naman kita sinisisi Sa bibig mo galing lahat yan. Parang ganun na rin ang gusto mong sabihin. Kunwari ka pa. Tulungan mo akong tumayo rito. Sandali, halika. Upo ka muna. Nasaktan ka ba? Malamang. Nagtanong ka pa talaga. Bakit ba ang sungit mo? Inaano ba kita? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Naiinis ako ha. Pati pagtingin ko issue na rin sa'yo, ayos ka rin Punasan mo na nga lang yung basa sa sahig. Baka mamaya madulas pa ako ulit dyan eh. Ito na nga, pupunasan na nga. Hindi mo na ako kailangang utusan na parang katulong mo ako rito. Anong sabi mo? Wala. Kung wala-walain kumukha mo dyan. Saka bakit ang daming kalat dito sa sala? Tingnan mo yung dingding. Bakit may sulat ng ballpen yun? Naku, kalilinis ko lang nung isang araw. Bakit hindi mo tanungin yung mga anak mo? Sila kaya may kagagawan sa lahat ng kalat dito sa apartment. Pati nga yung basa sa sahig na naapakan mo. Nakita ko kasi naglaro sila ng tubig galing sa lababo. At pinanood mo lang sila. Hindi mo man lang sinaway. Sinaway ko. Parang alam ko na kung kanino nagmana. Sinasabi mo bang sa akin sila nagmana? Oo. Hindi lang kasi matigas ulo nila, mainitin din katulad mo. Anong sinabi mo? Alam kong narinig mo yung sinabi ko, wag mo nang ipaulit sa akin.
Ano ba kasing pinuputok ng butsi mo? Hulaan ko. Dahil dito sa mga kalat ng mga anak ko, no? Oo! Sino ba namang hindi maiinis? Ngayon na nga lang pahinga ko sa trabaho tapos babantayan ko pa sila. Ayaw pa nila makinig kapag pinagsasabihan, ang kukulit, ang lilikot, ang hilig magkalat. Natural! Mga bata yun. Magulat ka kung makita mo na silang naglalaba at nagba-vacuum dito sa apartment natin. Mas okay pa nga yun. Para naman may nagagawa silang maayos bukod sa pagkakalat. Alam mo, ikaw ang OA mo. Alam mo namang mga bata yun tapos di ka makaintindi. Ikaw tong naturingang matanda pero paurong ka mag-isip. At bakit parang ako pa may kasalanan? Masama bang magsabi ng nararamdaman? Wala kasing kwenta yung nararamdaman mo. Dapat mong gawin, lawakan mo pag-intindi mo. Hindi yung mas isip bata ka pa sa kanila. Buwisit ka. Papadudot nasaktan ako noong sabihin sa akin ni PJ ang mga katagang yon. Pero pinilit kong huwag magpaapekto dahil baka stress lang siya sa trabaho. Kaya lang kahit na nung isip ko nakalimutan na lamang ang mga nangyari ay hindi ko pa rin magawa. Dahil hindi niya ako sinubukang intindihin. Stress at pagod din ako sa trabaho at dumagdag pa sa mga gawain ko yung mga anak niya. Tapos wala akong karapatang magreklamo dahil hindi naman daw ibang tao yung mga bata. Alam ko na mga anak niya yon at mas matimbang sa kanya ang kapakanan ng mga ito kesa sa akin. Kaya nga nalulungkot ako. Pakiramdam ko ay may kaagaw ako sa atensyon at pagmamahal niya ng mga panahong yon. Napaisip tuloy ako sa kung anong laban ko sa mga anak niya. Samantalang girlfriend pa lamang ako. Pero hindi na lamang ako nag-overthink masyado kasi baka magkasakit ako. At mas lalo kong hindi magampanan ang mga tungkulin ko sa bahay nila at sa trabaho ko. At ayoko naman na mag-away na naman kami ng kinakasama ko dahil dito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nagkabati rin naman kami ni PJ pagkalipas ng ilang araw pero hindi ako nakarinig ng sorry mula sa kanya. Binaliwala ko na lamang yon at iniwasan ang pagiging sensitive. Naisip kong baka tama rin siya at masyado kong pinapansin ang lahat ng bagay kaya ako naapektuhan. Na OA ako. Dumalas ng dumalas ang pagpunta at pananatili ng mga anak ni PJ sa inuupahan naming apartment lalo na noong nagbakasyon. Doon ako sinabihan ni PJ na mag-resign sa trabaho ko sa bangko para mag-VA na lamang nang sa ganon ay may makasama raw sa bahay ang mga anak niya. Ganon ko siguro talaga siya kamahal. Kaya naman sinunod ko yung mga sinabi niya. Mabilis na lumipas ang 5 taon at wala pa rin pinagbago ang setup namin ni PJ. Kahit na hindi nanay ang turing sa akin ng mga anak niya, ako ang madalas na nag-aasikaso sa mga bata. Napamahal na rin naman sila sa akin pero hindi sapat ang pagmamahal na yon para ituring ko silang kadugo. Ang totoo ay pangarap ko talagang magkaroon kami ng sariling anak ni PJ at nangako siya sa akin na bubuo kami ng pamilya. Pero inabot na lamang ng 5 taon ay wala pa rin nangyayari sa pinangako niya sa akin. Kaya nga doon ako nagsimulang ma-frustrate, papadudot. Napapansin kong kanina ka pa bumubuntong hininga. May problema ka ba? Stress lang ako. Stress saan? Basta, Huhulaan ko. Sa trabaho. kaunti pero Pero ano? Nandito ka lang naman sa bahay natin. Hindi ka bumabiyahe katulad ko, kaya bakit ka mas stress? seryoso ba talagang tanong yan? Oo! Kasi di ko lubos maisip paano mas stress yung mga katulad mong work from home. Usong-uso nga yan simula nung nag-pandemic. Kaya imbis na magaganyan ka, bakit di ka na lang magpasalamat na may trabaho ka? Iba nga dyan na wala ng trabaho nung pandemic tapos hanggang ngayon, wala pa rin napapasukan. Be grateful! Hindi naman ako nagrereklamo tungkol sa trabaho ko. Grateful ako pero hindi yun ang pinakadahilan kung bakit ako stressed.
Ano ba kasing dahilan? Mga anak ko na naman ba? Kawawa sa'yo mga bata. Lagi mong pinagdidiskitahan. Hindi ko pinagdidiskitahan yung mga anak mo Wala akong ginagawang masama sa kanila. Sus, akala mo ba hindi ko nahalata na ayaw mo sa kanila? Hindi mo nga sila tinatrato na parang anak eh. Nagsumbong sa akin yung panganay ko. Sabi niya di ka raw niya matanong tungkol dun sa assignment niya. Ang sungit mo raw. Pati ba naman yon sinumbong niya sa'yo? Malamang, tatay niya ako. Kanino pa ba siya magsusumbong? Sa kapitbahay. Huwag mo nga akong pinipiloso po, PJ. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang nagsabi sa akin na huwag akong magpapakananay sa mga anak mo dahil may nanay naman sila. Tapos sasabihan mo ko na hindi ko sila tinatratong parang mga anak. Ang labo naman yata nun. Ang akin lang, lumalaki yung mga anak ko. Ayoko naman maramdaman nila na ayaw mo sa kanila. Hindi ko yun pinaparamdam sa kanila. At saka, Saka ano? wala ka na bang pangarap na magkaanak tayo? Ano? Anak, yung sariling atin. Ano ka ba naman? Masyado na tayong matanda para mag-anak. Ano bang pinagsasasabi mo? Kaya ko pa naman mag-alaga ng bata. Ni hindi mo nga maalagaan ng maayos yung mga anak ko tapos gusto mo magkaroon pa tayo ng sarili nating anak? Pero nangako ka sa akin na pakakasalan mo ko at magsisimula tayo ng sarili nating pamilya. Ha? Baka nakakalimutan mong 5 taon na simula nung nagsama tayo sa iisang bubong. Sabi mo sa akin nung maghintay lang ako. Oh, yun naman pala eh. Anong yun naman pala? Na maghintay ka pa. Hirap sa'yo, masyado ka mainipin. Hindi naman yata maiksing panahon yung 5 taon. Tsaka, di na tayo bumabata, 34 na ako. Naisip mo ba na baka mahirapan ako sa panganganak niyan? Kung mahihirapan ka na pala, bakit mo pagugustuhin magkaanak tayo? At bakit naman hindi? Pangarap ko yon, tsaka nangako ka sa akin. Huwag mo sabihin nagbago ng isip mo. Napag-isip-isip ko lang naman na matanda na tayo. Kung magkakaroon pa tayo ng anak, babalik tayo sa umpisa. Doon pa lang sa pag-aalaga ng baby, nakakapagod na. Napagdaanan ko na yun sa mga anak ko, kaya ayoko na. Buti nga ngayon, malalaki na sila. May sariling isip na. Dahil lang dun kaya ayaw mo na magkaanak? Paano naman ako? Napaka makasarili mo. Pwede ba? Huwag mo nga akong sabihan ng ganyan. Hindi yun pagiging makasarili. Kung bakit kasi di ka nalang makontento sa setup natin ngayon. Kasi kung ako ang tatanungin mo, masaya na ako na ganito tayo. Kontento na ako kasi may mga anak na ako. Ayoko na ulit magka-baby. Papadudot parang hindi ako makahinga matapos ang pag-uusap namin yon na nauwi lamang sa pagtatalo. Nanlulumo ako na hindi ko maintindihan matapos sabihin ni PJ sa pagmumukha ko kung gaano niya pa kaayaw na magpakasal kami at bumuo ng sariling pamilya. Wala naman akong nakakadiring sakit para ayawan niya. Bukod doon ay pareho kaming may trabaho at kumikita ng sapat para mag-umpisa ng sarili naming pamilya. Pero lagi pa rin niya akong binabara at kinokontra ng mga katwiran niya dahilan para matameme naman ako at walang magawa. Pero hindi pa rin ako sumuko. Sabihin niyo ng tanga ako. Pero nagstay pa rin ako ng 1 taon kasama si PJ at ang mga anak niya. Umaasa pa rin kasi ako, Papadudot, na makikita niya ang halaga ko. At sa wakas ay gustuhin na niyang bumuo ng pamilya na kasama ko. Kaya lang ay mukhang atrasado pa rin ako matapos na mag-no ni PJ nang i-open up ko ulit ang tungkol sa pagpapakasal namin at planong pagkakaroon ng baby. Kaya napaisip na tuloy ako kung may future pa ba ako na kasama siya. Ano? Sinabi niya yun sa'yo? Oo. Sabi niya ayaw na niya magka-baby kami. Ayaw na rin niya akong pakasalan kasi nagsasama naman daw kami. Aksaya lang daw yun sa pera na masyado daw ako naghahangad pa. Lakas pala ng amats niya eh. 6 na taon kang nakisama sa kanya, umasa kang pakakasalan kanya at bubuo kayo ng sarili niyong pamilya tapos sa huli, ganyan lang din ang sasabihin niya? Nasaan naman yung PJ na yan ang makatikim na mag-asawang sampal sa akin? Hindi ko na alam gagawin ko. Sinunod ko naman yung gusto niya. Nagpakanani ako sa mga anak niya kahit wala akong maramdamang maternal connection sa mga bata. Mahal ko naman sila pero
Hindi sapat yung pagmamahal na yon para tratuhin ko silang tunay na anak. Kasi nga, pangarap mo magkaroon kayo ng sariling anak ni PJ. Oo eh. Tsaka nangako siya sa akin na pakakasalan niya ako at magkakaanak kami pero biglang ayaw na raw niya. Ewan ko kung bakit nagbagong isip niya. Paulit-ulit ko siyang kinakausap tungkol doon pero paulit-ulit lang din ang sagot niya. Ayaw niya talaga. Gosh, ang sakit lang sa part mo na ikaw pa talaga yung nakiusap sa kanya na tuparin niya yung mga pangako niya sa'yo matapos mong maghintay ng 6 na taon. Tapos ginawa ka pa niyang nanay sa mga anak niya kahit na kamo may kasunduan kayo na hindi mo kailangang magpakananay sa mga bata. Hindi ko naman sila pwedeng pabayaan eh. Siyempre, konsensya ko pa rin yun. Pag nasa apartment sila, inaasikaso ko sila. Pinagluluto ng pagkain, nakikipag-bonding ako sa kanila. Kaya nga, ang bait mo sa part na yon. Grabe yung extra service mo pa kay PJ at sa mga anak niya. Wala akong masabi. Hindi ko naman iniisip yun kasi nga mahal ko si PJ. Alam ko, kasi nagawa mo pa ngang mag-resign sa trabaho natin para lang sundin yung kagustuhan niyang mag-work from home ka na lang. Para may makasama sa bahay yung mga anak niya. Oo, pero wala naman akong pinagsisisihan eh. Pero para ka ng ermitanyo na nakakulong lang dun sa apartment nyo. Partida, di ka pa niya asawa. Pero kung tratuhin ka niya, akala mo alila ka niya eh. Ha? Kung bakit kasi masyado ka rin bigay todo sa lalaking yan? Tingnan mo tuloy nangyari. Kasi nga mahal ko si PJ. Kilala mo naman ako pag nagmahal, 'di ba? Bigay todo talaga. Lahat ng pagsasakripisyo gagawin ko, mapasaya ko lang yung taong mahal ko. Oo nga, pero si PJ ba, mahal ka? Sorry pero sa nakikita ko parang ginagamit ka lang niya eh. Unang-una na doon yung pagiging instant yaya mo sa mga anak niya. Hindi naman siya dating ganyan nung nakilala ko. Napaka mapagmahal niya, maalalahanin tsaka maalaga. Alam ko namang nagbabago ang tao pero grabe naman yung pagbabago niya. Oo, kasi parang imbis na mapabuti, napasama. Ewan ko ba? Baka kasi nakita niya na willing kang gawin lahat para sa kanya kaya inabuso ka na niya. May mga taong ganun eh. Pag alam nila na mahal mo sila, gagamitin nila yung pagmamahal na yon para gatasan ka. Kasi alam nila na hindi mo sila kayang iwan. Anong gagawin ko? Mahal ko si PJ pero nasasaktan ako sa pagmamahal kong yun sa kanya. Pag ganyan, wala nang ibang pwedeng gawin kundi makipaghiwalay. Kailangan mong kayanin yung sakit kasi ikaw na rin ang may sabi na nasasaktan ka na sa pagmamahal mo sa kanya. Para sa akin, di hamak na mas madali namang indahin yung sakit ng paghihiwalay kesa pananatili. Papadudod sa totoo lang ay may punto lahat ng mga sinabi sa akin ni Barbara. Na baka wala naman talaga akong inaasahan kay PJ dahil puro lamang siya salita. Naisip ko rin na pwedeng habang nagsasama pa kami ay meron na siyang iba. Hindi ko lang nahalata kasi magaling magtago ang kinakasama ko. Grabe ang sakit-sakit isipin ng mga posibilidad na yon. Idagdag mo pa yung sinabi ni Barbara na baka sinasamantala lamang niya ang kabaitan ko kasi alam niyang mahal na mahal ko siya. Papadudot may bahagi sa puso ko na gusto nang makipagkalas kay PJ dahil pagod na ako sa setup namin. Hindi na rin naman ako bumabata. 35 na ako at gusto ko pang magkaanak pero sa nakikita ko ay hindi yon maibibigay sa akin ni PJ. Pero ewan ko ba naman sa sarili ko. Kasi mas lamang pa rin sa akin yung kagustuhan ko na magstay kahit na matapos akong i-real talk ni Barbara. Mahal ko si PJ at alam ko rin naman na mahal niya ako. Pero parang may kulang, Papadudot. Yung bang mahal lamang niya ako sa salita pero hindi naman sa gawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng sumunod na buwan ay nag-resign si PJ sa pinagtatrabahuhan niya dahil sa stress. Nainis pa nga ako kasi hindi man lang niya yon sinabi sa akin. Kung kailan na lang last day niya sa trabaho ay saka ko na lang nalaman yon. Plano niya raw lumipat sa mas malaking kumpanya na mataas ang pasahod. Kaya hinayaan ko na lamang siya pero hindi yon nangyari dahil nalulong naman sa online sugal ang kinakasama ko.
Hindi ko na idedetalye ang mga nangyari pero ang ending ay ako lahat ng sumalo sa mga bayarin namin sa bahay dahil nasa id ang savings niya. Ultimo hulugan naming kotse ay ako na ang nagbabayad dahil ako naman daw ang may trabaho. Ako rin ang gumagastos sa pagkain namin kasi naubos ang savings niya. At ang malala pa doon ay nagkaroon pa siya ng mga utang na pinag-awayan din namin. Mas lalo tuloy akong na-stress at nakadagdag pa yung kailangan kong asikasuhin ng mga anak niya kapag pumupunta sa apartment. Hindi ko na alam, Papa Dudut, kung ano ang uunahin ko. Pagod na ako. Madalas ay kulang ako sa tulog at nalilipasan ako ng gutom dahil hindi rin ako matulungan at maasikaso ni PJ sa pamamahay namin. Lagi siyang wala at pag tinatanong ko kung saan siya nagpupunta ay sasabihin niya na sa bahay ng kaibigan kasi may racket sila doon. Pero madalas ay lasing naman siyang umuuwi. Napagod na lamang akong sermonan siya kaya nanahimik na lamang ako. Baka kasi bigla na lamang akong himatayin sa tindi ng sama ng loob at stress sa kanya. Pero may isang beses na hindi na talaga kinaya ng katawang ko at tuluyan na akong nagkasakit ng malala. Nilagnat ako ng 2 araw at wala noon sa bahay si PJ. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta pero wala na rin naman akong pakialam. Nung 3 araw ay bumaba ang lagnat ko at nagkaroon ako ng kaunting lakas para bumangon at asikasuhin ang sarili ko. Siya namang pagdating sa apartment namin ng magaling kong kinakasama. Ano ba yan? Wala man lang sinaing. Anong kakainin ko? Buwisit namang buhay to. Oh. PJ, ikaw ba yan? Anong ingay ba yan? Oh, gising na pala ang mahal na Reyna. Pwede ba wag kang sumigaw? Naririnig naman kita eh. Paano hindi sisigaw? Nakakabwisit ka. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ang aga-aga nagagalit ka na dyan. Malaki kasalanan mo sa akin. Kasi hindi ka man lang nagsaing. Kita mo yung kaldero? Walang kalaman-laman. Alam mo bang kagabi pa ako di kumakain? Gutom na ako, Annabel. Alam mo rin ba na 3 araw na ako may sakit at hindi rin ako nakakakain ng maayos? Ay, hindi mo pala alam yun kasi wala ka naman dito sa apartment natin. At wala akong kamalay-malay kung saang lupalop ka ng Pilipinas pumunta. Alam mo ba na akala ko mamamatay na ako noon kasi inaapoy ako ng lagnat tapos hindi pa kita matawagan, lintik ka. Ako pa talaga sinisi mo? E di sana pina-hospital mo yung sarili mo. O di kaya tinawagan mo si Barbara para matulungan kang madala sa doktor. Minsan kasi gamit-gamitin mo rin yung utak mo. Hindi yung ganyan na puro ka lang talak. Para kang palengkera, salot sa lipunan. Ikaw ang salot sa lipunan. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, ikaw ang salot sa lipunan. Sumusobra ka na ha? Sige, subukan mo kung sampalin kung ayaw mo isaksak ko tong kutsilyo sa'yo. Ibaba mo yung kutsilyo. Ibababa ko lang tong kutsilyo kapag sinabi mo sa akin kung saan ka pumupunta pag umaalis ka. Diba? Nabanggit ko naman na nandun ako sa kaibigan ko. Kasi may racket kami. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa palusot mong yon? Hoy PJ, huwag mo akong gawing tanga. Hindi ako pinanganak kahapon kaya umamin ka na. Ano ba kasi nga aaminin ko? Yung totoo! Sabihin mo na yung totoo bago pa ako yung magsabi nun sa'yo. Okay, sasabihin ko. Pero ibaba mo muna yung kutsilyo. Ayan, tinapon ko na. Wala naman talaga akong balak na gamitin yan sa'yo. Stress lang, tapos dinadagdagan mo pa. Sorry na, hindi ko naman sinasadya. Stress lang din ako sa kagutom. Gutom din ako, PJ. Hindi pa nga ako magaling sa sakit ko, diba? Sana naisip mo man lang na kumustahin ako imbis na maggalit-galitan ka dyan dahil wala pang sinaing. Kaya nga, sorry na. Di ba? May sasabihin ka sa akin? Ano nga ulit yun? Ay, yung tungkol sa sinabi ko na pumupunta ako sa kaibigan ko dahil may racket kami. Hindi yun totoo. Sumasama lang talaga ako sa kanila sa mga inuman. Nililibre naman nila ako kasi
alam nilang walang-wala na ako. Hanggang ngayon kasi di ko pa rin matanggap na naubos yung ipon ko dahil natalo ako sa sugal. Tapos ang dami ko pang pinagkakautangan. Kung alam mo lang na para na akong mababaliw sa sitwasyon ko. Kaya sana naman, suportahan mo ko. Kasalanan mo naman kung bakit ka nalugmok kasi padalos-dalos ka ng pagdedesisyon. Tapos, di mo pa sa akin kinukonsulta. Ano ba ako sa pamamahay na to katulong mo? Pero pa ulit-ulit mo akong binabaliwala. Pinaramdam mo sa akin na hindi mo na ako mahal tapos gusto mong suportahan kita. Pagod na ako saluhin ka, PJ. Pagod na ako. Papadudot, yun na yata ang pinakamalalang away namin ni PJ, plus may sakit pa ako kaya sobrang sensitive ko. Naiyak na lamang ako pero wala man lang siyang pag-alo sa akin. Napakataas ng pride niya. Nakala mo ay nasa buhay lamang niya ako para pagsilbihan sila ng mga anak niya. Kaya nga po ang sama-sama talaga ng loob ko sa kanya, Papadudot. Sa kabilang banda ay hindi ko rin mapigilang sisihin ang sarili ko kasi nagstay ako sa sitwasyon na yon ng ganon katagal. Minahal ko naman si PJ at ang mga anak niya pero feeling ko ay nagsayang lamang ako ng mahabang panahon na kasama sila. Lalo na at unti-unting nagiging malinaw sa akin na wala talagang plano si PJ na pakasalan ako at magkapamilya kami. Desidido na ako makipaghiwalay. Pero hindi ko alam kung paano sasabihin. Baka kasi sa huli ako pa yung lumabas na masama, kaya nga naikwento ko yung lahat kay Barbara noong minsang nagkita kami para magkape at napansin niya ang pagkabalisa ko. Sinabihan niya ako na tumuloy muna sa apartment kasama siya para naman daw makapag-isip-isip ako. Pagkaraan ng 3 araw ay nagulat na lamang kami nang sumugo doon si PJ. Nagalit na galit para sunduin ako. Mabuti pa PJ, umalis ka na rito sa apartment ko. Aalis lang ako rito kapag kasama ko na Alam mo ikaw sumusobra na yung kayabangan mo eh. Una na doon yung lakas ng loob mong sumugod dito sa apartment ko para manggulo. Hindi naman ako nanggugulo. Bakit ba kasi nandyan siya sa'yo? Hindi naman ikaw yung kinakasama niya. Sabihin mo, may relasyon ba kayo? Lakas talaga ng amats mo, no? Kung may relasyon man kami, yun para ko na siyang kapatid kaya overprotective ako sa kanya. At bakit ka naman magiging overprotective sa kanya? Ako lang naman to. Safe na safe siya sa akin. Anong safe na safe yung pinagsasasabi mo? Mas maraming beses mo na nga siyang pinaiiyak kaysa pinararamdam sa kanya na mahal mo siya. Hindi mo nga rin siya magawang alagaan eh. Kaya naman binabawi ko na sa'yo yung kaibigan ko. Gusto ko na rin umalis sa apartment mo. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Alam kong narinig mong malinaw yung mga sinabi ko pero sige, uulitin ko para mas maintindihan mo. Pagod na akong makisama sa'yo, PJ. Pagod na akong maghintay kung kailan ka magiging handa na pakasalan ako at bumuo ng pamilya kasama ko. Sa bagay, ikaw na rin may sabi na ayaw mo pero umaasa pa rin kasi ako na balang araw magbabago yung isip mo eh. Tapos, gustuhin mo na ulit to pa rin yung mga pangako mo sa akin. Pero napagod na lang ako kasi tama si Barbara. Maraming beses mo na akong pinaiiyak kaysa iparamdam sa akin na mahal mo ko. Hindi mo na rin ako inaalagaan. Nagbago ka na tapos gusto mo pa akong bumalik kasama mo sa apartment? Para ano? Para pag-alagain mo na naman sa mga anak mo at paglinisin ang buong bahay nyo? Para ipaglaba ka, paglutuan at pagsilbihan? Kapal mo rin eh. Akala ko ba masaya ka naman sa ginagawa mo? Kaya bakit bigla ka nagrereklamo dyan? Masaya nga ako. Hanggang sa abusuhin mo na yung kabaitan ko. Kapal din naman ang mukha ng lalaking to, oh. Siya pa talaga matapang. Tumahimik ka dyan, Barbara! Hindi ka kasali rito! Ikaw ang tumahimik. Kapal mo. Imbis na magpakumbaba ka, ikaw pa tong maangas. Baka gusto mong tumawag ako ng mga tanod para ipadampot ka. Umalis ka na, PJ. Aalis lang ako kung sasama ka. Hindi na nga ako sasama sa'yo. Ayaw mo na bang ayusin natin to? Pangako, magbabago na ako. Aayusin ko na yung buhay ko para mapakasalan kita. Ayoko nang magpakasal sa'yo. Di bali nang tumanda akong dalaga, wag lang akong mapunta sa katulad mo. Siguro nga, may rason kung bakit nangyari to sa akin eh. Kasi pinoprotektahan lang ako ng Diyos laban sa katulad mo.
Kaya huwag ka nang umasa na magpapauto pa ako ulit dahil tapos na tayo. Simula sa araw na to, hiwalay na tayo, PJ. Huwag mo naman gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Huwag mo akong iwalayan. Biglang mahal na mahal kung kailan huli na ang lahat? Ay, kakagigil ka! Papa Dudut, hindi na rin naman ako napilit ni PJ na sumama sa kanya pabalik sa apartment niya ng araw na yon. At pagkalipas ng ilang minuto ay kusa na rin siyang umalis. Nang sumunod na araw ay nagpasama ako kay Barbara na kunin ang mga gamit ko sa apartment ni PJ. Wala siyang imik noong pinatuloy niya kami at pinanood lamang habang nag-iimpake. Sinubukan niya pa akong kausapin at makiusap na sana'y magbago pa ang isipan ko pero hindi na po talaga. Bagaman naawa rin ako sa kanya ay ayoko na ulit maranasan yung mga sakit at lungkot na pinagdaanan ko sa loob ng relasyon naming dalawa. Ayoko na ulit maramdaman na wala akong kakampi at nag-iisa ako habang kami pa. Kaya nga mabuti na lamang at tapos na ang ira ng pagpapakatanga ko. Hindi ko pinagsisihan na minahal ko si PJ pero ayokong mag-alaga ng lalaking tumatandang paurong. Na-realize ko kung gaano ako nag-settle for less dahil lamang mahal ko siya. Kahit nga siguro bare minimum ay hindi niya maibigay sa akin kaya sinabi ko sa sarili ko na ayoko na. Hanggang ngayon, Papa Dudut, ay masakit pa rin sa akin ang mga nangyari pero umaasa ako na balang araw ay makakapag-move on din ako. Wala na po akong balita kay PJ at sa mga anak niya pero nasa panalangin ko pa rin na sana'y nasa mabuti silang kalagayan. Kasi kahit papaano ay meron pa rin naman kaming pinagsamahan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at umaasa ako na sana'y mapili po ninyong i-ere ang kwento ko. Virtual hug po sa lahat ng mga dumaan sa kapareho kong sitwasyon. God bless po sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Annabel. Dear Papa Dudut, lahat ng first time ay memorable. May iba pa nga sa atin na gustong gusto yon. Maalala lalo na kung magagandang bagay ang bibisitahing memorya. Pero ako ay gusto ko nang makalimutan ang first time ko. Bago ko ikwento sa programa ninyong Barangay Love Stories ang karanasan ko ay pabati muna ng isang magandang katanghaliang tapat sa inyo dyan sa Barangay LS at sa kapwa ko certified kabarangay. Simula pandemic at hanggang ngayon ay sinusubaybayan ko ang bawat istoryang tampok ninyo sa Barangay Love Stories. Tapos isang araw ay naisip kong magpadala ng sulat sa inyong istasyon at nagbabaka sakali na mapili po ninyo para umere. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang ni Ann. 30 years old at nagtatrabaho bilang accountant or account executive sa Makati. Ang kwento ko ay magsisimula noong 27 years old ako kung saan in-relationship ako kay Alexis. Hindi niya tunay na pangalan. Balit pinsan siya ng katrabaho ko na nakilala ko noong nagninang ako ng binyag ng first baby nila noong December 2021. Hindi ko na idedetalye kung paano naging kami ni Alexis. Tumalo na kaagad tayo sa isyu ko sa pamilya niya noong umabot na nga kami ng 5 buwan bilang magkarelasyon. Hindi si Alexis ang unang boyfriend ko. In fact ay nagkaroon na rin naman ako ng iilang unsuccessful relationships in the past. Pero relasyon ko kay Alexis ang natatangi. At masasabi kong first time kong naengkwentro sa tanang buhay ko. Alam mo, buti na lang nandito ka. Hindi na ako nakapagsabi na pupunta ako rito sa balur mo, Insan. Akala ko lumabas ka kasama si Joawis mo. Hindi kami lalabas. Nag-away kami. Really?
Isplok mo yan. Ay. Hey, sasabihin ko. Pero dapat makinig ka muna ha. Huwag ka muna magre-react hanggat hindi pa natatapos yung kwento ko. Sige, chika mo na yan. Anak labong ba kasi yun? Curious na ang bakla. Nag-away kami kasi ayokong sumama sa kanila. Nagyaya kasi si Alexis na pumunta sa bahay nila para tumambay. Ayoko kasi naiinis ako dun sa mama at Kuya Edgar niya. Inano ka ng Mudra Kels at Kuya Kels ng jowa mo? Naiilang kasi ako sa kanila. Nahihirapan akong pakisamahan sila kasi lagi nila akong kinukumpara sa ex-girlfriend ni Alexis. Pag nagkukwentuhan kami, lagi nilang sinisingit yung babae na yun na para bang hindi pa rin sila makamove on sa hiwalayan nila ng boyfriend ko. Yung nanay niya ang laging nangungunang mag-open ng topic. Tapos sinisigundahan ng kuya niyang epal. Talaga? Anong say nung Kuya Kels? Tama naman daw mama nila kasi mas lamang daw sa akin ang 5 paligo yung ex. Mas maganda at mas sexy din daw siya. Ay, sinabi niya yun? Oo. Gigil ako sa Kuya Kels niyang yun ha. But, ang may wagang tanong, anong ginawa ng jowa mo? May sinabi ba siya para maresbakan yung kuya niya? Yun nga wala siyang sinasabi. What? Where? When? Why? Ay, meron pala. Sabi niya, intindihin ko na lang kasi nagbibiro lang naman daw yung kuya niya. Huwag ko na raw palakihin yung issue. Pagpasensyahan ko na lang daw mama niya. Hindi pa siguro makamove on sa hiwalayan nila nung ex niya. Ang tagal din nila 5 years, kumpara sa amin na 5 months pa lang. I don't care kahit na 10 or 15 years pa sila. Ikaw na ang current jowa. Dapat matuto silang irespeto yon. Kaloka. Kahit naman ako nasa posisyon mo hindi gaganaang pumunta sa kanila. Di ba nga? Pero kailan pa ba to? Don't tell me. Matagal na nilang ginagawa sa'yo to ha? Medyo. Simula nung pinakilala ko sa kanila ni Alexis nung 1 month pa lang kami. Girl, at bakit ngayon mo lang chinika sa akin? Grabe, nakakasakit ka ng damdamin. Akala ko pa naman di lang tayo magpinsan, mag-BFF din tayo. Siyempre, mag-BFF tayo. Naisip ko lang naman na wag munang sabihin sa'yo kasi akala ko magbabago pa sila. Sa bagay, pero mukhang wrong ka kasi. Genetics na yata ang pagiging epal ng pamilya ng boyfriend mo. Sa true lang ha. Pero buti na lang, chinika mo na. Para naman nadadamayan kita sa inis mo dyan kay Alexis. Daig ko pa yata siya kahit na malambot ako't lalamya-lamya. Ay nako, minsan naisip ko nga na parang mas lalaki ka pa kesa sa kanya. Che? Oh, mabalik tayo. Dapat talaga kausapin mo yung jowa mo. Sabihin mo yung feelings mo sa kanya. Kasi paano na lang pag nagpakasal kayo? Di magiging real mother-in-law and brother-in-law mo na yung Mudra Kels at Kuya Kels niyang daig pa ang mga premyadong kontrabida sa GMA Telebabad. Ginawa ko na yan, tulad kahapon. Kinausap ko siya tungkol doon pero ending, nagalit siya sa akin. Kaya nagalit ka rin sa kanya. Oo! Tama yan. Huwag kang patalo dahil walang talunan sa angkan natin. Warla kung warla. Kaya nga, pero ano nang gagawin ko? Gagawin saan? Sa amin ni Alexis. Siyempre ayoko naman na lagi kami nag-aaway. Magkakabati rin kayo. Kailangan nyo lang ng space. Mag-usap ulit kayo kapag pareho ng malamig ang ulo nyo. Palagay mo effective yung ganun? Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Sige, gagawin ko yung sinabi mo. Okay, pero sa ngayon, huwag ka na muna magmukmuk dito sa balor mo. Kaya nga ako dumaan dito kasi susunduin sana kita. Rarampa tayo. Saan naman? Kain tayo dun sa bet kong Korean restaurant. Balita ko, tambayan daw yun ng mga poging oppa. Kaya tara, let's! Aura tayo, yes! Papa Dudut, hindi ako exaggerated sa pagkakwento sa pinsang kong si Chini tungkol sa ugali ng pamilya ng boyfriend ko. Wala naman talaga akong planong banggitin yon kahit kanino kasi ayokong masira ang image ni Alexis, lalong-lalo na sa pamilya ko. Pero hindi ko na kayang solohin pa ang lahat. Isa pa'y malungkot ako noon dahil nga nag-away kami at kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi niya sa akin porque ayokong pumunta sa bahay nila. Hindi naman sa pagkukumpara pero wala naman akong naging problema sa pamilya ng mga ex ko
dahil marunong naman akong makisama. Tiwala rin ako sa communication skills ko kaya alam kong marunong akong magdala ng usapan. Pero bukod tangi yung pamilya ng boyfriend ko dahil nahihirapan akong pakisamahan sila. Pinararamdam nila mismo na ayaw nila akong pakisamahan. Sino ba na bang gaganahang pumunta sa bahay nila? Mag-lunch at dinner kasama nila kung palagi na lang nilang bukang bibig ang ex-girlfriend ni Alexis bago naging kami. Kesyo, mas maganda raw, mas mabait, mas malambing. Nakakainis nang marinig yon, lalo na sa mama at sa kuya pa mismo ng boyfriend ko nang galing. Wala naman akong magawa kasi ayokong pakawalan yung inner demon ko dahil baka magkagulo kami. At ang mas nakakalungkot ay wala man lang ginagawa si Alexis para sawayin ang mama at ang kuya niya. Mas nainis pa nga siya sa akin kapag nagsimula na akong sumimangot. May isang beses na sinabihan niya akong walang pakisama kaya raw ayaw sa akin ang pamilya niya. Grabe. Kumulo talaga ang dugo ko noon pero pinigilan kong umakyat sa ulo dahil baka hindi na ako makapag-isip ng matino. Kung meron mang akong kasundo sa pamilya nila ay walang iba kundi ang bunso niyang kapatid na 7 years old. Siya lang ang madalas kong kausap at kabanding kapag nandun ako sa bahay nila. Katulad na lamang nung isang beses na nag-invite ulit ang parents ni Alexis na mag-dinner sa kanila. And that time ay pumunta na ako, Papa Dudut. Hi, Nian. Kuya Edgar, ikaw pala. Pansin ko, kanina ka pa nakikipaglaro sa bunso namin ah. Wala ka bang planong kausapin man lang kami? Ano naman pag-uusapan natin? Kung ano-ano lang. Kamusta ka na sa trabaho mo? Okay naman ako ron. Kayo ni Alexis, kamusta? Maayos naman kami. Pero balita ko, napapadalas daw mga away niyo ah. Sino naman nagkwento sa'yo niyan? Sino pa ba? Eh di si Alexis mismo. Kaya raw hindi ka sumama dito sa bahay nung nakaraan kasi ayaw mo kami makita ni Mama. Hindi sa ganon. Alam mo, okay lang naman. Gusto ko lang din malaman kung ano bang problema sa amin. Ha? Wala naman. Sigurado ka? Ayoko lang na kinukumpara niyo ako sa ex ni Alexis. Magkaibang tao naman kami. Kapag kasi nababanggit niyo siya sa mga kwentuhan tapos kasama niyo ko, medyo nasasaktan ako. Ganun ba? Pasensya ka na kasi akala namin ayos lang sa'yo. Hindi ka naman kasi kumikibo pero yun pala, dinadamdam mo na. Pero handa naman ako nakalimutan yon. Hindi ko naman kayo matitiis. Pamilya kayo ng boyfriend ko eh. Promise, lilimitahan na namin pagbanggit sa ex ni Alex. Kakausapin ko si Mama tungkol doon. Naku, baka magalit si tita. Baka isipin niya masyado akong maramdamin. Hindi yun. Ako nang bahala kay Mama. Thank you. Wala yun, ano ka ba? Okay na tayo. Okay naman talaga tayo. Sabi mo yan ha? Oo, okay tayo. Kung ganun, pwede ba ako humingi ng pabor? Pabor? Anong pabor? Malapit na kasi yung birthday ko eh. Gusto ko sanang regaluhan mo ako ng bagong helmet. Yung tigta 3,000 para naman magandang klase. Ano? Yung tigta 3,000 ka ako. Sige na, birthday ko naman eh. Seryoso ba yan? Mukha ba ako nagbibiro? Tutulungan kita humanap ng design. Tapos isisend ko na lang sa messenger mo. Para hindi ka na mahirapan. Pero masyado naman yata ang mahal yung regalo na gusto mo. May trabaho ka naman eh. Kayang-kaya mo na yun. Pero malaking halaga pa rin yun, kuya. Sige ka, pag hindi mo ko binili nun, magtatampo ko sa'yo. Ayoko ng ibang regalo. Gusto ko ng bagong helmet. Kaya yun na ibigay mo sa akin, ha? Ewan ko lang. Titingnan ko muna yung budget ko. Kung wala kang pera, i-credit card mo na lang. Yan naman yung medyo hindi ko basta-basta ginagawa. Para yun lang ipagdadamot mo pa. Ang regalo pag birthday, dapat magarbo kahit papano. Buti pa talaga yung ex ni Alexis eh. Maganda at mahal ko magregalo. Kaya gusto ko siya kaysa sa'yo eh. Mas galante,
Mas madaling hingan. Ikaw, ang kunat mo. Sana talaga, hindi na lang sila naghiwalay ni Alexis. Papa Dudut, wala naman akong personal na galit kay Kuya Edgar ng boyfriend ko. Pero bukod sa mama niya, na napagpapasensyahan ko pa, siya talaga yung palaging sumasagad sa pasensya ko. Napakahangin kasi niya at akala mo ay kung sinong umasta. Palibhas ay paborito siya ng mga magulang nila. Para sa akin, kahit na 30 anyos na siya, para pa rin siyang bata kung mag-isip. Akala ko ay masasanay na lamang ako sa ugali niya, pero ganon na lang ang gulat ko nang hingan niya ako ng helmet para sa birthday niya na nagkakahalaga ng 3,000 piso. Hanggang sa bago ko umuwi ay patuloy pa rin siya nagpapaalala sa akin tungkol sa regalo niya. At kahit na naririnig na yon ni Alexis ay wala pa rin siyang ginawa para sawayin ang kuya niya. Hindi ko alam kung kinukonsinti niya ba ang kapatid niya o sadyang walang pakialam sa akin ang boyfriend ko. Ano man sa dalawang yon ay pagod na pagod ako physically, emotionally and mentally ng gabing yon. Matapos kong manggaling sa bahay nila, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, makalipas ang isang buwan ay naloka na naman ako dahil nag-follow up sa akin via messenger si Kuya Edgar tungkol sa regalo ko sa paparating niyang birthday. Ang halaga dapat ng na 3,000 yon at sa isip ko ay ganon na ba talaga kakapal ang mukha niya para humingi ng regalo sa akin na ganon kamahal. Hindi naman sa hindi ko kayang bumili noon pero ayoko lang talaga dahil sino ba siya sa buhay ko. Hindi nga niya ako tinatrato ng maayos kapag nasa bahay nila tapos ay hihingan niya ako ng regalo na ganon kamahal. Pero ang isa pang nakakaloka ay pinatatabi niya ni Edgar ang resibo para masigurado raw niya na nagkakahalaga ng 3,000 ang regalong binili ko para sa kanya. Aaminin kong na-pressure ako ng mga panahong yon. Pero ayoko namang galawin ang savings ko o umutang para lang makabili ng gusto niya. Kaya nga ang ginawa ko, bumili pa rin ako ng regalo pero worth 500 pesos lang. At nung araw nang sumapit nga ang birthday ni Kuya Edgar, naisip kong kausapin ang boyfriend kong si Alexis, Papa Dudut. Ano na naman bang topak yan, Ian? Hindi ako tinutopak. Eh bakit ayaw mo na namang sumama sa bahay? Hindi naman sa ayaw, may lakad nga kasi ako. Birthday din ng mama ko, inaasahan niya na umuwi ako sa bahay mamaya. Ano ba yan? Uunahin mo pa yan kaysa sa birthday ng kuya ko? Ha? Anong sinabi mo? Bingi ka ba? Nakakabuisit ka na. Mas nauna akong sabihan ka. Pwede naman mag-birthday mama mo nang wala ka eh. Mas kailangan kita sa birthday ng kuya ko. Teka lang ha, baka sakaling di mo naiintindihan. Uulitin ko sa'yo na birthday din ng nanay ko ngayon. Natural mas importante siya kaysa sa kuya mo. Kung kaibigan ko yung may birthday, sige, okay lang hindi pumunta. Pero hindi mama ko yun. Kaya hindi pwedeng wala ako doon. Oo na, nanay mo na may birthday. Pero hindi ba pwedeng ipagpabukas nyo na lang yung celebration ng mama mo? At bakit ipagpapabukas? Alam mo, bakit pa tayo nagtatalo pareho namang mahalaga yung pupuntahan natin? Hindi na nga ako nagsalita nung sinabi mong di mo ako masasamahan sa birthday dinner ni mama. Pero bakit ang dami mong sinasabi ngayong ako naman ang di makakapunta sa birthday ng kuya mo? Napapansin na kasi nila sa bahay na palagi kang hindi sumasama sa akin. Kaya sa totoo lang, hindi na ako nagtataka kung bakit malayo ang loob nila sa'yo eh. Ano bang sinasabi mo? Sumasama ako sa inyo Di ba last month lang nag-dinner tayo doon? Nagkataon lang talaga na may mas mahalaga akong pupuntahan ngayon. Mahalaga rin naman yung birthday ng kuya ko Alam mo, ewan ko sa'yo. Para ako nakikipagtalo sa bata. Ay, ang akin lang naman, para mas lalo ka nilang magustuhan, dalasan mo yung pagpunta sa bahay namin.
Kaya mas lalo na makita ka nila ngayon kasi nga may mahalagang okasyon. Bakit ba gustong-gusto mo ako pumunta sa inyo? Siguro natutuwa ka tuwing kinukumpara ako ng mama at kuya mo sa ex mo, no? Anong pinagsasabi mo? Alam mo kung anong sinasabi ko. Lagi mong naririnig pag kinukumpara ako ng pamilya mo sa ex mo. Nandun ka tuwing pinamumukha nila sa akin na kayo yung mas bagay. Huwag mo sabihing nagsiselos ka sa maliit na bagay na yon. Hoy, hindi maliit na bagay yon. Matagal na kaming wala. Nasabi ko naman sa'yo, di ba? Pero kung makapagselos ka dyan, parang last week lang kami nag-break ah. Tayo na ang magkarelasyon ngayon. Tsaka hindi ko nababalikan yon. Hindi rin kita ipagpapalit doon. Kaya wala kang dapat ikaselos. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Di ka rin makaintindi, no? Pinamumukha nila sa akin na mas gusto nila yung ex mo. Sana naman pag nandun ako, magkaroon sila ng kahit konting respeto sa akin. Para silang nananadya eh. Ba't di mo sabihin yan sa kanila para matigil na? Kailangan ko pa bang sabihin? Ano, manhid lang? Wala silang pakiramdam? Hindi pa ba halata sa reaksyon ng mukha ko na hindi ako natutuwa? Saka kahit di ako magsabi, sana marunong kang makaramdam. Di ko alam kung mahina ka lang talaga o isa ka ring tuod eh. Makiramdam ka naman sa sitwasyon. Boyfriend kita pero hindi mo ako kayang ipagtanggol sa pamilya mo? O anong gusto mo? Awayin ko si na mama dahil lang na-offend ka. Hindi ko sinabing awayin mo. Ang gusto ko lang kausapin mo sila para tigilan na nila ako. Biro nga lang nila yun. Ano ka ba naman? Hoy, wag ka magmaang-maangan dyan. Alam mo hindi sila nagbibiro. Ay, ewan ko sa'yo. Wala talagang patutunguhan tong usapan natin eh. Ang hina mo umintindi. Cum laude ka naman nung nag-aaral ka. Pero bakit parang ang hina mong pumikap? Kapal ng mukha mo. Mas mahina yung utak mo. Umalis ka na. Umuwi ka na sa inyo. Nian. Sinabing umalis ka na bago ko ipalo sa mukha mo tong bag ko. Papadudot, nagkapatong-patong na talaga ang inis at galit ko kay Alexis. Kaya muntik na akong maging bayolente. Para talaga akong nakikipag-usap sa batang 10 taong gulang. Napaka-enabler niya sa ugali ng mama niya at kuya niya. Para bang hindi na niya nakikita na mali ang ginagawa nila. Pero pagdating sa akin, ang bilis niyang magalit o mapikon. Napaisip tuloy ako kung mahal niya ba talaga ako, Papadudot. Kasi hindi man lang niya ako magawang ipagtanggol sa pamilya niya. Hindi talaga ako pumunta sa birthday ni Kuya Edgar. Sumakto rin kasi talaga na birthday ng nanay ko. Mas priority ko si mama kahit matagal na akong naimbitahan ni Alexis. Ipinaabot ko na lamang sa boyfriend ko yung regalo ko para naman wala na ring masabi sa akin ng kuya niya. Pero masama talaga ang loob ko sa kanila. Lalo na sa boyfriend ko. At hindi kami kaagad nagkaayos kahit na lumipas ang 2 araw. Dumating ang punto na ako na ang humingi ng sorry sa kanya sa hindi ko pagpunta sa kanila noong birthday ng kuya niya. Nagkaayos din naman kami ni Alexis pero hindi ko siya nakitaan ng pagbabago kahit na matapos ang naging pagtatalo namin tungkol sa isyu ko sa pamilya niya. Ako na lamang ang sumuko kasi nakakapagod talaga. Lumipas ang 2 linggo at napansin ko na cold sa akin ang boyfriend ko. Naikwento ko yon sa pinsang kong si Chini at sinabi niya na baka may ibang inaatupag si Alexis. Kaya gano'n na lamang siya, ka-unbothered sa akin. Nung una ay hindi ako naniniwala. Pero may kung anong boses sa loob ko na nagsasabi na mag-imbestiga ako. Kaya nga first time ko noong tinignan ang cellphone niya upang i-check kung may dapat ba akong ikagalit. At hindi nga ako nagkamali dahil meron nga. Ewan ko kung talagang sinasadya ni Alexis na hindi itago ang pakikipaglandian niya sa ibang babae para mabasa ko o sadyang tatanga-tanga lamang siya, Papadudot. Ano bang problema mo? Ikaw ang problema ko! Anong ginawa ko? Nananahimik lang ako dito tapos bigla-bigla ka nalang magagalit dyan. Para kang tanga. Ako ba ngayon ang parang tanga? Lakas naman ang loob mo! Sinadya mo ba o sadyang tanga ka lang kasi hindi mo man
man lang binura usapan niyo ng ex mo sa phone mo? Kamusta landian niyo? Masaya ba? Masarap ba sa ego mong hayop ka? Ha? Anong landian pinagsasabi mo? Yan ka na naman sa tanga-tangahang portion mo eh! Ikaw naman kasi. Kasalanan mo yan. Nangingialam ka ng phone ng my phone eh. O yan tuloy na pala mo. Proud ka pang hudas ka? At ako pa pala may kasalanan ngayon? Napakahayop mo! Hindi mo naman ginagawa yan dati. Nabulaga ka tuloy. Eh kinukutoban na ako sa iyo eh! At buti na lang sinunod ko puso ko na silipin phone mo! Eh di ngayon nagkaalaman na! Kapal na mukha mo, Alexis! Sabihin mo, matagal na ba kayo naglalandian ng ex mo? Umamin ka! Anong landian? Walang ganon. Nag-uusap lang kami ng maayos. Sang parte ng landian niyo yung maayos doon? Ha? Nabasa ko nga konvo niyo! Di ka ba nakikinig? Nabasa ko lahat! Ayun ba yung nag-uusap ng maayos? Yung sinabi niya na mahal ka pa rin niya tapos nag-reply ka na may feelings ka pa rin sa kanya? Walang ibig sabihin yun. Huwag mo na nga akong gawing tanga! Lalo lang nadadagdagan mga kasalanan mo sa akin eh! Wala nga lang yun. Narealize ko na nadala lang ako sa usapan kaya ako yung nasabi sa kanya. Matagal na yung usapan namin na yun. Anong matagal na? Eh kahapon lang yung convo nyo na yon! Bakit ba kasi pinagpipilitan mo may gusto pa rin ako sa ex ko? Sinasakyan ko lang naman siya eh. Wow! So dapat pala magpasalamat ako na sinasakyan mo lang siya. Kaya nasabi mo na may feelings ka pa rin sa kanya. Ayos ka rin talaga, no? Di ka man lang nagsisisi sa ginawa mo sa akin? Gusto mo humingi ako ng sorry sa'yo? Eh di sorry. Ang baho talaga na ugali mo, Alexis! Ang kapal ng mukha mo! Tumigil ka na Nian ha. Nagsorry na ako. Huwag mo nang palakihin to. Sige nga, pag ako yung nahuli mong nakikipaglandian sa ex ko at sinabi ko na sinasakyan ko lang din siya, nawala lang yon. Ayos lang ba yun sa'yo? Subukan mo lang na gawin yun. May kalalagyan ka talaga sa akin. Kita mo na? Ay, hindi pa ba tapos tong issue na to? Gusto ko na mag-move on. Para ka naman kasing tanga eh. Nagsorry na ako, di ba? Hirap kasi sa inyo mga babae, dami yung satsat. Akala nyo kung sino kayong perpekto na hindi nagkakamali. Hindi ko naman sinasabing perpekto ako ah! Saka magkaiba yung pagkakamali na hindi sinadya sa sinadya! Saka akala mo ba magiging maayos na lahat porke nag-sorry ka na? Kung ayaw mo ng sorry ko, edi bahala ka sa buhay mo. Makauwi na nga. Buwisit. Hoy! Saan ka pupunta? Wala ka nang pakialam doon. Siguro pupuntahan mo yung ex mo, no? Oo, pupunta ako sa kanya. Kasi buti pa siya, hindi praning. Hindi rin siya naninigaw katulad mo. Nakakairita yung bunganga mo. Sa totoo lang, ang sarap mong busalan. Ang kapal talaga ng mukha mo! Sige, umalis ka na! Magsama kayo ng ex mo! Nako, hindi mo na ako kailangan paalisin. Aalis talaga ako. Kasi di ko na matagalan yung pagmumukha mo. Papadudot, galit na galit ako kay Alexis dahil sa pakikipaglandian niya sa ex niya. Pero mas galit ako sa sarili ko kasi sa kabila ng lahat ay mahal ko pa rin siya. Yun ang dahilan kung bakit pagkatapos kong tawagan si Chini para papuntahin siya sa apartment ko at isumbong yung nangyaring sagutan namin ni Alexis ay hindi ko pa rin kinaya na hiwalayan ang boyfriend ko. Tinanggap ko na lamang ang sinabi ng pinsan ko na may pagkabobo ako pagdating sa pag-ibig. Kaya siguro hindi ko kaagad mabitawan si Alexis ng mga panahon na yon. Kasi matapos kong maging single ng 2 taon ay siya na ang naging karelasyon ko. Siguro kaya gusto kong isalba yung kung anumang meron kami kasi ayaw ko nang bumalik sa pagiging single. Natakot na kasi ako makipagrelasyon sa iba kung sakali. Para bang nagka-trauma na ako sa mga ex-boyfriend ko na niloko ako at ginawang panakip butas. Akala ko nga noon ay wala ng pag-asa para makakilala ako ng matinong lalaki na magmamahal sa akin. Nung dumating sa buhay ko si Alexis Papadudut, akala ko ay siya na talaga yung the one. Pero na mga panahong yon, ewan ko na lang talaga kung siya pa rin ang lalaking nararapat
Para sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pagkalipas ng isang linggo ay humingi ng tawad sa akin si Alexis. Sinabi niyang natukso lamang siya at hindi na niya raw uulitin yon. Na-realize niya na ako pa rin ang mahal niya at ako ang pinipili niya sa amin ng ex-girlfriend niya. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng assurance mula sa lalaking mahal ko. Kaya as usual ay pinatawad ko siya. Nangako kami sa isa't isa na kakalimutan na namin ang nangyari at mag-move on na lamang. At bilang unang hakbang ay hindi na ako nakipagtalo sa kanya nang sabihin niyang pumunta raw ako sa bahay nila para sa despedida ng papa nila na noon ay babalik na sa ibang bansa. Kahit na ayoko kasi baka makita ko doon ang Kuya Edgar niya, ay sinantabi ko na lamang ang pagdadalawang isip ko. Bago kasi yon ay kinutuban ako ng hindi maganda. Pero sinubukan ko na lamang baguhin ang tingin ko sa pamilya ng boyfriend ko at bigyan pa sila ng isa pang pagkakataon. Basta wag lang nila akong pagsasalitaan ng hindi maganda, Papa Dudut. Nakakatampo ka naman. Hindi ka talaga pumunta nung birthday ko. Pasensya na. Sakto kasi na birthday din ng mama ko nung araw na yun. Inaasahan niya na uuwi ako sa bahay. Ganun ba? Iruin mo yun. Magka-birthday pala kami. Belated happy birthday sa mama mo. Thank you. Nga pala. Natanggap ko na yung regalo mo sa akin. Tatapatin na kita ha. Hindi ako natuwa. Inaasahan ko ng helmet yung ibibigay mo sa akin. Sorry, kasi yun lang nakayanan ng budget ko. Ano ba yan? Nakakadismaya ka naman eh. Asang-asa na ako na yung helmet na gusto ko ireregalo mo sa akin. Pero hindi mo naman tinupad. Hindi naman ako umuo na helmet ang iririgalo ko sa'yo. Saka bakit ka ba sa akin nangihingi ng ganong kamahal na regalo? Ninang mo ba ako? Inaanak ba kita? Ayos ka makasagot ah. Hindi ko talaga alam kung saan ka kumukuha ng kapal ng mukha mo. Kung makapag-demand ka sa akin, kala mo may patago ka. Mabuti sana kung maayos trato mo sa akin pag nandito ako sa inyo. Ilagi mo ngang pinamumukha sa akin na wala akong binatbat sa ex-girlfriend ng kapatid mo. Bakit? Nasasaktan ka? Totoo naman kasi lahat ng sinabi namin ni Mama tungkol sa'yo. Wala ka naman talagang binatbat sa ex ni Alexis. Ang laki ng lamang niya sa'yo. Imburnal ka kung ikukumpara sa kanya. Wow! Nagsalita ang ugaling kanal! Hoy! Sa ating dalawa, mas pusali ang ugali mo. Wala akong ginawang masama sa pamilya nyo. Pinakisamahan ko kayo pero kayo yung hindi marunong makisama. Bastos kayo! Mga walang respeto! Lalong-lalo ka na! Sinong rerespetuhin ko? Ikaw? Kapal mo, tanga! Yung mga katulad mo, hindi nire-respeto. Bakit? Sino ka ba sa akala mo? Feeling mo kagalang-galang ka? O ano na naman to? Bakit kayo nagsisigawan? Mabuti dumating ka na. Paki-stapleran mo nga yung bunganga nito syota mo. Walang hiya! Ano bang problema nyo ni Nian, kuya? Ako? Wala akong problema. Pero yung syota mo, mukhang malaki problema sa amin ni Mama. Ano na namang inaano mo, Nian? Akala ko ba napag-usapan na natin to? Bago ka magtanong sa akin ng ganyan, sana inalam mo muna yung buong pangyayari. Ay, ang daming arte talaga. O sige, sabihin mo sa akin kung ano na naman yung issue mo kina mama at kuya. Wala akong issue sa mama mo, pero dyan sa kuya mo, malaki. Hindi na nga nagpasalamat sa binigay kong regalo, nakuha pang mang-insulto. Huwag kang maniwala dyan sa syota mo sinungaling. At kanino maniniwala si Alexis? Sa'yo? Oo, kasi kuya niya ako. Pwede ba? Tumigil na kayo. Pareho kayong mainit eh. Bakit kasi hindi nyo kayang pag-usapan yung problema ng maayos? Hindi yung nagpapataasan kayo ng pride. Hindi ako nakikipagtaasan ng pride sa kuya mo. Napuno na lang talaga ako kasi masyado siya. Kaya mas lalo ka naming inaayawan ni Mama eh. Pangit mo ka, Banding. Bakit kasi kayo pa rin ng babaeng to? Akala ko pa naman nagkabalikan na kayo ng ex mo. Kuya talaga? Ngayon mo itatanong yan? Para ka naman tanga eh. Anong balikan sinasabi nitong kumag na to? Nung hindi ka pumunta nung birthday ko, inimbitahan namin ex niya dito para magkita at magkausap sila ni Alexis.
Baka sakaling meron pang pag-asa na magkabalikan sila. Akala namin maghihiwalay na kayo. Nagulat na lang kami ni Mama na ikaw pa rin pala syota nito. Mahina talaga tong si Alexis eh. Totoo ba yun, Alexis? Sorry, magpapaliwanag ako ni Ann. Alam mukha mo! Sinasabi ko na nga ba eh! Sinadya mo yung pakikipaglandian mo sa ex mo eh! Nag-sorry na nga ako, di ba? Kainin mo yung sorry mo! Papadudot dahil sa nangyari halos mawalan ako ng malay dahil putok na putok ang galit ko. Pero nakayanan ko pa rin namang mag-walk out paalis sa bahay nila Alexis. Kasi pakiramdam ko ay lalo akong magmumukhang miserable kung hindi pa ako uuwi. Sobrang banas ko kay Alexis dahil sa nalaman ko. Ang kapal ng pagmumukha niya. Parang gusto ko siyang balatan ng buhay pero pinigilan ko pa rin ang sarili ko na sumabog dahil baka makagawa ako ng hindi maganda. Kaya nga nung nakalayo na ako sa bahay nila ay dali-dali kong tinawagan si Chini para magpasundo sa fast food chain na malapit sa bahay nila Alexis. Doon niya ako kinita at agad akong yumakap sa kanya. Hinatid ako ng pinsan ko sa apartment ko at hindi niya ako iniwanan hanggat hindi pa pagod ang mata ko sa kakaiyak. Hindi ko na lang namalaya na nakatulog na ako dahil sa pagod at sama ng loob. Kinabukasan naman ay tawag ng tawag sa akin si Alexis pero hindi ko siya sinasagot. Hindi ko rin binuksan ang mga text at chat niya. Siguro'y napagod na lang talaga akong makipag-usap sa kanya. Kaya hindi ko muna siya hinarap ng 3 araw. Pero laking gulat ko nang ibalita sa akin ni Chini na nakita raw niyang nag-post si Alexis. Sa timeline nito sa Facebook. Sa picture ay nakakbay si Alexis sa isang babae at nakahalik pa sa pisngi nito. Nung makita ko yung picture ay na-confirm ko na yung ex niya yon. At mukhang ang totoo ang balita ni Kuya Edgar na nagkabalikan na nga si Alexis at ang ex niya. Uy, Insan, Tana. Paano ako tatahan? Harap-harapan akong binastos ng boyfriend ko! Imbis na magsisi siya sa pakikipaglandian niya, nakuha pa niya talagang pangatawanan yung panloloko niya! Sa true lang. Kaya nga pati ako gigil na dun kay Alexis. Sige, hindi na kita patatahanin. Ilabas mo na lahat yan. Iiyak mo lang. Ang kapal-kapal ng mukha niya! True. Kapal na mukha ng mokong na yon. Akala mo kung sino? Minahal ko siya ng buo! Iniintindi ko kapag nagkukulang siya! Pati pamilya niya, sinusubukan kong pakisamahan! Pero bakit niloko pa rin niya ako? Hindi ko alam yung sagot dyan. Pero isa lang yung sigurado. Baliw siya. Kasi doon pa lang sa hindi kanya pinagtanggol sa pamilya niya, red flag na talaga. Tapos dumagdag pa yung nahuli mo siyang nakikipaglandian sa ex niya sa chat. Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit pinatawad mo pa siya noon? Sana dinispatcha mo na. Ewan ko sa sarili ko! Ang tanga-tanga ko! True ulit yan. Pero si Alexis talaga yung may kasalanan dito eh. Sabi mo nga, minahal mo siya. Inintindi sa mga pagkukulang niya. Siya tong hindi marunong makipag-compromise sa'yo. Minamanipulate ka niya, Insan. Ewan ko ba? Ganun yata talaga pag mahal mo. Ang uto-uto ko! Nakakainis! Pero ngayon, nagising ka na. Hindi ka na uto-uto. Naisip ko na baka totoo rin yung sinabi sa akin ng kuya niya. Nawala talaga akong pinatbat sa ex niya kaya siya nakipagbalikan doon. Excuse me? Ikaw? Walang binatbat? Ipapaalala ko lang sa'yo kung sino ka, girl. Hindi ka walang binatbat dahil meron kang binatbat. Matalino ka kaya?
Nangunguna sa klase simula elementary hanggang college. Cum laude, may magandang trabaho, sopistikada at may class. Yung pamilya ng damuhong na ex mong yon ang walang binatbat. Wala rin silang class kasi respeto nga hindi nila maibigay sa'yo. Ay nako, gigil ako dun sa mga person. Thank you, Insan. Pasensya na kasi. Dinamay pa kita sa nangyari sa akin. Hindi mo ako dinamay kasi desisyon ko na makigulo. Saka bakit ka ba humingi ng pasensya? Wala ka namang kasalanan. Naisip ko lang kasi na pati tuloy ikaw galit na kay Alexis at sa pamilya niya. Alam nga namang matuwa ako sa ginawa nila sa'yo. Gusto mo yata magpapiesta ako dahil sinaktan ka nila eh. Sira, di naman ganun yung ibig kong sabihin. Ay, sorry na. Hindi ko kasi nag-getch. Basta, thank you kasi nandyan ka. Kahit na malungkot ako ngayon, at least hindi ako nag-iisa. May karamay ako. Natural, dadamayan kita kasi pinsan kita at mahal kita. Kaya nga nagagalit ako dyan sa ex mo, saka sa pamilya niya kasi hindi ka nila inaalagaan. Hindi ka nila nirespeto. Pero hayaan mo na, makakarma rin sila. Lalo na yung Alexis na yan. Ewan ko. Ayoko naman hilingin na makarma siya kasi kahit papano may pinagsamahan pa rin kami. Di nga siya naawa sa'yo nung inalisan ka niya ng ka-freshness dahil puro sakit ng ulo binigay niya sa'yo. Seryoso? Ganun na ba talaga ako kapangit? Hindi naman, pero mukha ka lang dehydrated. Genie naman eh. Charot lang. Siyempre maganda ka pa rin. At may kutob ako na mas lalo ka pang gaganda kasi wala na sa buhay mo yung ex mo. Basta, tandaan mo, nandito lang kami ng pamilya mo. Lalong-lalo na ako. Kapag malungkot ka, kapag feeling mo magbe-breakdown ka ulit kasi naaalala mo yung loko na yon, tawagan mo lang Akesh. Pupuntahan kita rito sa apartment mo. Tapos, yayayain kitang gumimik. Hindi ka pwedeng magmukmok habang buhay dahil marami pang mas pogi sa ex mong chararat. Papadudot malaki talaga ang pasasalamat ko kay Chini dahil kasama ko siya ng mga panahong nagmo-move on ako kay Alexis. Lagi niyang sinasabi sa akin na huwag kong hayaan na tumigil ang mundo ko dahil lang iniwan ako at niloko. Wala raw sa akin ang problema kundi na sa mga katulad ng ex-boyfriend ko. Kaya nga unti-unti ay bumalik ang kumpiyansa ko sa sarili. Mula nung maghiwalay kami ay wala na akong naging balita pa kay Alexis. Pinutol ko na rin kasi ang ugnayan namin bilang bahagi ng pag-move on ko. At nung sa wakas ay mawala na ako ng pakialam sa kanya ay nasabi ko na lamang sa sarili ko na blessing in disguise ang paghiwalay naming dalawa. Sa kasalukuyan, Papadudot ay kasal na ako sa mister ko na nakilala ko dahil kay Chini. Meron na rin kaming isang anak na babae at masayang masaya ako ngayon. Siguro nga ay totoo ang kasabihan na inaalis ng Diyos ang taong hindi karapat-dapat sa atin upang mabigyan ng daan yung taong totoong nakalaan para sa atin. Yun kasi ang nangyari sa amin ng mister ko. Aminin ko na nung naghiwalay kami ni Alexis ay naisip kong magpaka-single na lamang forever. Pero iba pa rin pala kapag si Cupido na ang kumilos at masaya naman ako kasi hindi ko hinayaan ang sarili kong magpaka-bitter habang buhay dahil lang sa hindi magandang naranasan ko at pinagdaanan kay Alexis. Hanggang dito na lamang po, Papadudot, ang sulat ko. Naway kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless sa Barangay Love Stories. Number 1 po kayo sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay ni Ann.